Magandang araw mga kapanalig. Isang buhay na naman ang nasawi sa bansang Syria. Sa tindi ngayon ng kaguluhan sa bansang ito, ilang buhay pa kaya ng mga OFWs ang maitataya? Ayon po sa 2009 Survey on Overseas Filipinos, tinatayang aabot sa 1.9 milyong Pilipino ang tinatawag na mga overseas Filipino workers o OFWs. 1.1 milyon dito ay mga land-based workers, kung saan ay 64% o 669,000 ang nakadeploy sa kasalukuyan sa gitnang silangan. Sa nagaganap ngayon na kaguluhan sa mga bansa sa Middle East, tunay na kailangang pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan ang kaligtasan po, ang kondisyon at ang kalagayan ng mga kapatid nating nagtatrabaho doon. Napakalaki ng kanilang kontribusyon sa ating ekonomiya. Ang tawag nga sa kanila ay bagong bayani. Kung noong 2005 ay umabot na sa mahigit na 10 bilyong dolyar ang kanilang remittances taon-taon, mga kapanalig, halos doble po ito nitong nakaraang taong 2011. Ngunit maliban sa pagsisiguro sa kanilang seguridad, ang pinakamaganda na sigurong gantimpala na maaari nating maibigay sa mga kapatid nating OFWs, lalo na ang mga kapatid natin na nagkatrabaho sa gitnang silangan ngayon, ay ang pangakong balang araw ay makakabalik sila sa Pilipinas ng may sariling desenteng trabaho at wala pang kapansanan. Ayon nga sa Catholic Social Teaching, panlipunang turo ng ating Santa Iglesia, ang kakayanan ng isang lipunan para pangalagaan ang kapakanan ng nakakarami at masiguro ang kinabukasan nila ay masusukat sa mga trabahong naibibigay nito sa kanyang mamamayan. Ang kakulangan ng trabaho na nagbubunga ng mataas na bilang ng mga walang trabaho ay patunay na binigo tayo sa ating bayang Pilipinas. Ang milyong-milyong Pilipinong kumakayod sa ibang bansa ay isang masakit na patunay ng kakapusan ng disenteng trabaho sa ating bayan. Kakulangan, kapalpakan ng pamahalaan na mabigyan ng oportunidad ang lahat ng kanyang mamamayan. At ayon pa sa panlipunang turo ng ating simbahan, tungkulin ng pamahalaan na alagaan, itaguyod ang kapakanan ng mga magagawa sa isang bansa. Sila po ang pangunahing puwersa ng isang ekonomiya. Dahil dito, hinahamon natin ang Department of Labor and Employment na maging ang Philippine Overseas Employment Administration na paigtingin pa ang kampanya nito upang iligtas ang mga OFWs na naiipit ngayon sa kaguluhan sa Middle East. Maging handa din sana ang mga ito sa posibleng pag-uwi ng maraming bilang ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. At sa kanilang pagbalik sa ating bansa, mga kapanalig, masuklian sana natin ang kanilang mga kabayanihan alang-alang sa interes hindi lamang ng kanilang mga mag-anak, kung hindi na rin sa kabuuang interes ng bansang Pilipinas. Ipagdasal po natin ang ating mga OFWs. Ingatan sila ng Panginoon, iligtas at ibalik sa Pilipinas ng buo. Sumainyo ang katotohanan.